Good morning, Marinduque. Good afternoon, Marinduque. Yan, magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan. So, ito po yung sitwasyon ngayon dito sa biyaheng Dalahican o Talaw-Talaw, Balanacan. Ito po yung barkong umalis ng alas 10 doon sa Talaw-Talaw. Dumating ngayong alas 12, padaong na po kami. Alas 12 po ng tanghali. Ito po yung Star Wars 12. Ito po yung biyahe ng Masbate. At ngayon ay bumiyahe sila going here dito sa Balanacan. Ano po? So, pakita lang natin. Ito lang po yung sakay na sasakyan natin ngayon. Hindi po karamihan, and tingnan natin kung anong sitwasyon naman. May mga pila pa rin ba sa mga pasahero doon po sa area po ng Balanacan o dito sa Balanacan. So, nakamotorsiklo po tayo ngayon. And natin kung malinaw. Yan. And typical, pag ganitong padaong na, ito rin yung mga tao nakaabang na sa bukana ng ating barko. Yan. Hello everyone, happy Three Kings. Three Kings. Yan, sana po ay always safe po kita. And kanina na monitor po natin na nakabiyahe na rin po yung ating mga fast craft. Nakasalubong na rin natin yung fast craft po ng Montenegro. And yung mga Montenegro shipping lines ay nakabiyahe na rin po. Matapos nga masuspend yung pansamantalang ihinto kagabi ng management ng Montenegro yung kailang biyahe dahil nga sa malakas na alon at hangin. Ano po? So, siguro makita natin, iikot tayo sa port, tingnan natin yung haba ng pila mamaya. Pero I think malaki na rin po ang nabawas doon sa bilang ng mga pasahero kumpara nakaraang mga oras o kamula kahapon dahil nga na-resume na rin yung biyahe ng ibang mga barko. Pero doon sa mga nagtatanong, maalon pa po ba? Maalon pa po, actually yung ibang mga barko parang naside muna sila, parang umiiwas muna sila para kumbaga hindi diretso, siguro yun yung paraan nila para mas safe, Pero ito sinakyan natin na Star Wars 12 dahil malaki nga po ito. Biyaheng Masbate ay dire-diretso lang. So, kumusta po kayong aking audio? Lani malinaw. Tingnan natin kung may mga pila pa rin po ba. Ito yung ating monitoring ngayong ika-4 po ng Enero 2026. So, yan at siguro habang nag-iintay tayo nung mga ating paggaba, maraming pinag-uusapan na sa social media bakit ulit-ulit yung sitwasyon dito sa ating probinsya. Actually, mga kababayan, ako to dahil na-assign din po ako sa iba't ibang mga probinsya, mga island provinces. Hindi lang naman po tayo nakakaranas ng ganito. Mostly po na mga island province na ang gateway, pagpasok at paglabas ay port lamang, walang eroplano, ay talagang ganito po ang karamihan na nagiging sitwasyon. Ang tanong ay bakit? Ang tanong po ay bakit? Yun ang tanong ng marami. Dahil, i-imagine po ninyo, analyze po natin
For example, umuwi. Before Christmas, umuwi ng ating mga kababayan. Ano po, dahil ng vacation, minsan, iba, hindi na pumasok nung 27, dire-diretso na. So, almost 2 weeks. Yung iba po naman ay lumuwas sa ano, sabihin natin, mula na lang ng 26, nag-uwian para dito mag-New Year. Almost 1 week na nag-uwian yung ating mga kababayan. Papasok naman din dito, but sa loob ng 1 o 2 araw, lahat gustong luwas ng lalawigan. Imagine niyo po ano, lahat gusto pong luwas ng ating probinsya. Imagine niyo po, yung volume ng pumapasok sa ating probinsya, sa loob po ng almost 1 linggo. Sabihin natin na naiwan pa before Christmas umuwi. Tapos ngayon po ay sabay-sabay nalalabas. Sabi ko nga po, kahit siguro sinong magaling na Poncio Pilato, pag ganun po ang sitwasyon ay talagang mahihirapan mga kababayan. Ano po, lalo na wala po tayong eroplano. Doon sa nagtatanong po kung sarado po ang Kawit Port. Actually, yan po ilinaw na natin noong una. Ayon sa Kawit Port, sa PPA, hindi sarado ang kailang pantalan. Ang problema po, walang shipping company na gusto pong magbiyahe ng Kawit o Talaw-Talaw to Kawit. Ano po. At ang problema din naman po sa Buyabod Port, wala din gusto magbiyahe na barko. Ano po. At according doon sa mga nakausap natin previously, ang problema daw po ay sobrang mahal ng gatong. Ano po, medyo malaki daw yung kailang magiging expenses pagdating doon po sa gatong. So, yun po yung nagiging problema. And tingnan natin, yun po yung sinasabi, ano, hindi po sarado ang Talaw-Talaw, ang Buyabod Port. Actually, nabiyahe yung galing Quezon, and hindi rin sarado po ang Kawit Port ayon sa PPA. Ang problema po, yung mga shipping company po natin ang hindi po o ayaw po magbiyahe ng nasabing mga pantalan. So yun lang po paliwanag natin. Ano po, again, kung atin pong i-analyze yung sitwasyon, paulit-ulit, yun yung tanong ng marami, ba't paulit-ulit na sitwasyon ng Marinduque? Because of, for almost 1 week, pumapasok ang ating mga kababayan, but in 1 to 2 to 3 days, gustong sabay-sabay lumabas. So, siguro, dapat pag-aralang ito mabuti ng ating mga nasa pamahalaan din or any agency na baka ano po, related dito po sa ganito pong sitwasyon, baka mahanapan ng solusyon ang nasabi kong issue. Ano po? So, yun po mga kababayan. And eto, lumalabas na yung ating mga pasahero. At ito pa rin po yung haba ng pila. So ito pa rin po yung haba ng pila ng ating mga sasakyan na nakapila po ngayon. Tingnan natin kung hanggang saan oras. Pero makikita natin, ito po yung haba po dito sa nasa loob pa lang po ng port. Ano? Tingnan natin yung haba ng pila ng mga tao nasa labas naman. So makikita po natin, puno po dito sa loob. And hindi natin alam yung sa labas. Tingnan natin. Ano? Iikot po tayo doon para tingnan natin kung may mga pila pa po ng tao. Pero tuloy-tuloy naman po, kaalis lang po ng isang barko ng haba ng pila mo oh, nakalive po tayo kasama po natin ang gwapong taga-Gibara. Yan, si Gibara po. Oo. So, kailan ka pa nakapila dito? Kanina pa. Dire-diretso naman ang biyahe
Hindi ako pumila kahapon. Oo. Sana nga ba? Tinawin ni Ate Maya mo. Marami rin doon. Ha? Hindi na masyado, walang masyado. Oo. Dire-diretso na yung papunta dito. Yung pawilan talaga. Oo. Yun talagang papalabas lang ang ano. Kung pumila ka talagang ano. Ha? Bicol. Bicol? Oo. Wow. Ano? Ingat. Ingat sa biyahe. Salamat ka. Thank you. So, yan. Isa po yung sa driver ng van services na ating ano. So, tingnan natin ano sa taas kung ano. Mukhang malumag na rin po naman ano yung sitwasyon ng ating mga dahil tuloy-tuloy naman po yung biyahe ng mga barko. Good afternoon. Thank you. So, unlike kahapon, parang hindi na po ganun karami yung pila, no? Ng ating mga sasakyan. And dati po, ayan, tingnan natin. Meron pa rin pala doon. So, doon pinapila ngayon sa kabila. Dito sa kabilang side, ano yung ginawang ano dito, ginawang ayun. Doon pinapila. Nakikita po ba ng ating mga kababayan o masyadong mataas yung camera ko? So, dito nakapila yung iba. Mapapansin natin. Ayan. So, dito po pinapila, ano? Ayan, makita natin. Dito po pinapila yung ibang masasakyan, ano? Para hindi po nakahambalang nga naman doon sa bayanan. So, ayan, yung sitwasyon. And, try natin umikot dito sa passenger area. So, nandito pa rin po, patuloy na ka-monitor ang PDRRMO. Ayan, shout out kay Kuya John Fernandez, Major John Fernandez ng PDRRMO. Talagang kahapon, ano, ay nagbalabas nga siya ng kanyang payag sa kanyang monitoring. And pati po ang ating Honorable Congressman ay nandito din po kahapon. So, tingnan natin yung pila ng masasakyan. May mga standby ambulance din po dito. Ayan, tingnan natin. Ng PDRRMO. So, ito po yung pila. So, mula po dito lamang yung pila ng ating mga sasakyan, ano, sa area na ito. And, ayan. So, akin na lang para, ano, siguro po, sa mga tutungo po dito, make it sure, magdala po kayo ng inyong mga, una, mahabang pasensya. And, number 2, magdala po kayo ng tubig. At saka po ng inyong mga inumin, ano? Tubig, inumin at pagkain para po iwas po kayo sa anumang gutom, ano po. Pero tuloy-tuloy na po ito. Mukhang umaabante na po ito, yung mga bagong dating naman. So ito naman yung ating mga ayan. So tingnan natin na ito yung mga kapulisan po natin. Oops, sumabit na. Kuya, sumabit ka na. Sumabit ka na. Yan. So, may nakaupo. Yung po nasa una, may mga upuan pa. Pero yung mga huli, ay wala na po silang mga upuan. Ano? Ayan. Ito po yung sitwasyon natin. May mga standby vehicle naman ang ating PDRRMO mula sa ating provincial government. Ayan. So, dire-diretso naman po yung biyahe po ng ating mga sasakyan ngayon. Dito po sa bandang unahan, nakikita po natin ano, nakaupo naman po ano. Pero doon sa bandang likuran na ano, hindi na rin available yung mga upuan. So talagang sakripisyo po ito sa ating mga kababayan tuwing ganitong season ano. So
Siguro kung hindi naman po importante yung pagluwas, kung hindi naman po kayo papasok, walang mga trabaho, wag na lang po muna kayo makisabay. Dahil ito nga yung magiging sitwasyon po talaga ninyo dito sa ating probinsya. So, hindi po karamihan, ito po yung pila ng ating mga sasakyan. Hindi po karamihan yung biyahe o yung mga sumakay. So, titingnan po natin kung yung pila din ng mga sasakyan dito sa ibang area. Ay, ganun pa rin. Talagang ito medyo sakripisyo sa mga nakakatanda, medyo nangangalay, medyo mahirap po ito sa kanila. So siguro yun yung ating pag-aralan ng kinaukulan kung paano talaga magkakaroon ng long-term solution itong ganitong sitwasyon. So, yung pong sasakyan, dito po nakapila sa kabilang side. So, ilang araw na ito mula po noong ngayon ngayon? Sunday. So, tingnan natin kung may mga pila pa rin po dito sa kabilang side. Yung pong pagpasok ng probinsya ay mas maluwag kumpara sa paglabas, maluwag yung papasok. Sa mga pila sa sasakyan, nakikita natin, doon na lang may pila, is pinaka-holding area ay doon po sa area po ng bayanan, doon sa bagong ginawa na dive. So, yan lang po muna siguro mga kabayan, isang ligtas na araw sa mga biyahe. Yan, lagi natin paalam, magdala po ng mga damit o ng mga tubig, pagkain, payong at panangga sa ulan. Yan lamang po. At isang ligtas na araw. At syempre, ang ating pong biyaheng ito ay hatid po sa atin ng Powermax, Petromax at Alpha Fuel. Basta fuel, dapat clean and green fuel. Tamang sukat, tamang timpla at tamang halaga. God bless everyone.